Hindi natin maikakaila na ang conclave kasi merong election na involved eh. Tama, it's a political exercise. Oo. Pero wag natin kalimutan yung mas mahalagang spiritual dimension which is nawawala kasi hindi to PBB or pasikatan na text votes, Hindi ko yung mga inasahan sa'yo ganyan. yung PBB. Hindi. Ayun, yung mga gano'n na paligsahan ng liberal sa conservative. Oo, na Oo. ultra traditional. Parang ang hirap kasing ikahon ng isang tao na eto liberal siya or eto conservative siya. Paano nyo alam? Paano Oo nga. natin alam? At saka malay nyo, kapag, nangyari, nag-sit na siya sa office na yun, Naiba but siya. the Holy Spirit, Oo nga. the grace of the office, Oo. di ba? Iba yan gumalaw. Mm-mm. Di ba? Magugulat tayo kung ano Oo. yung Yun. gagawin ng Holy Spirit pag Tama. nakaupo na yung taong yun. Inasahan nyo na ganito siya. Ayan. Yun pala, hindi nyo siya kilala ng husto Mm-mm. at iba yung galaw ng Holy Spirit sa kanya. Kasi nga, again, what we're hoping for is that the man who will be elected is someone who is, of course, personally holy, Mm-mm. personally after the will of the Lord. And sa pagdidiscern niya, sa mga prayers niya, who knows Oo. kung ano yun yung din. pag-uusapan nila ng Diyos, di ba? We should be beyond our labels. We should be beyond our personal preferences. Kasi this is the project of the Lord. Yeah, it's God's project, not Oo, ours. Pinakamagandang contribution na pwede natin gawin ngayon kahit wala naman tayo talaga doon sa loob ng Sistine Chapel is to pray. So that's our contribution. So most important. most important, ipagdasal siya. At palagi ko, ipagdasal din yung magiging bagong Santo Yeah. Papa. Kasi napakabigat nung iaatang sa kanyang mga balikat Oo. na trabaho. Hello, everyone! We are back at the Pascas. Happy Easter, Father Chris. Happy Easter, Paz Albert. It's been a while. Oo nga, Oo, di ba? Ang last natin ay 1932. sasabihin ko lang Lent. Ikaw naman, grabe ka naman. Tapos 1932. Yeah, yung tayong dalawang magkasama, medyo matagal na. Hindi, yun yung ating two-parter episode. Naalala mo yung nag-poll tayo about the church, yung mga... Pero Lent na nga yun. Tama yun. What makes it easy to love and Yes, to oo. Naalala ko not na. easy to love the church, diba? Two-parter yun. At sabi nga natin, marami pa laman yun eh, yung poll na yun. Pwede Oo. pa natin kunan yun ng Pwede mga pa. episode. At marami nagtatanong, pero later na lang. Opo, Pahinga kaya- muna natin kasi naubos po kami dun sa episode na yun. Pero maraming salamat talaga sa sobrang dami ng mga nag-respond sa Oo. aming question. Yep. Kasi hindi lang siya matter for hindi lang siya pedeng gawa ng episode, pero para sa akin is a matter for meditation. Yes, Nax naman. Oo. Grabe talaga si Father Chris. Ma-retreat master mode ka kaagad. Ginamit sa retreat no. Pwede. But then after that, nagkaroon kami ng episode ng may guest tayo na pinadinala dito si Father Kevin Cosme. Okay. Yan ating last release episode. Mhm. And then here we are. And hinabol talaga natin tong episode na to. Bakit ba Kasi- natin kailangang habulin to? Kasi wala pa tayong episode. Grabe. Hindi, kasi alam naman siguro ng lahat na we are in the precipice of history. Mm. Dahil last Monday, Pope Francis passed away, Mhm. Easter Monday. And now we are gonna be start of a conclave, no? Nasa bisperas tayo ng start of a conclave. Ng isang conclave. Oo, nakita ko na yung mga post like si Bishop Ambo, si Cardinal Ambo, nag-post na siya na signing off. Oo. Kasi papasok na kami, so wala Mm. na kaming contact sa outside world, mga ganon. Mm-mm. So magsisimula na sila. Ah, And of course, bago mag-conclave, kailangan kailangan. makapag-episode naman tayo, Pads Chris, at Oo. mapag-usapan natin dahil maraming nagbabagang tanong tungkol sa conclave na ito. Unang-una, pwede bang manalo si Kuya Chris? Pwede po. Grabe ka naman. Yan kaagad yung pinag-usapan. Hindi, di ba? Technically, any male Catholic Any male is Catholic. eligible. Oo. Di ba? Yun naman yung nasa canon law eh. Kasi kung, biglang naglumabas ang Holy Spirit at nagsalita na Pwede talaga. picture ni Kuya Chris, ni Pads Chris, tapos this is my beloved son. wag mo akong masyado i-promote kasi baka hindi ako ma-elect. Hindi, joke lang.
Hindi, actually, hindi ko inaasahan tong episode na to. Aha. Kasi 'di ba may mga nakaplano tayong mga ibang episodes na Oo, gagawin. yeah, actually. Talagang nung huling episode natin, parang wala namang sakit pa nung during that time si Pope Hindi, Francis. recovered na siya. Recovered na. Ay, hindi tama. Wala pa siyang sakit. Oo, na-hospital na siya nung December yata. Yeah, tapos na-hospital na naman siya recently. Oo. Parang mga March, di ba? Oo. May mga prayer pa nga tayo for the recovery of Pope Francis. Yes, Tapos pero parang yung- naging okay. Pero yung sa last na recordings nga natin is ano pa siya? Sabihin natin na At the pink of health. Hindi naman. hindi Hindi naman at sobra. Oo. Pero okay siya. Okay siya. Oo. There was no like threatening news na baka mawala siya any moment. So kaya nga kailangan nating ihabol tong episode na to, Pads Albert, kasi ngayon ay Tuesday. So bukas ay May 7. Yun yung day na designated na mag-start yung conclave. Oo. So this is one of our record ngayon, labas mamaya episodes. Iba nating episode, malayo Opo. ang recording, no? Yan. Pre-planned. Opo. Pero this is a special episode para lang makapag-talk tayo about the conclave. Once, baka sa history ng podcast, ngayon lang tayo magkakaroon ng chance, Oo nga Kuya eh. Chris, na maging part o magpag-usapan ng isang conclave Totoo yan. as it happens. As it happens. So, Kasi yung last na conclave, hindi pa natin siguro naiisip in our wildest dream na magkakaroon ng podcast. oo, true. Ang Kasi layo yung nun. last That na was 12 conclave years is, ago. Diba? hindi pa po kami parehong pari ni Pads Albert nung last na conclave nung 2013. Hindi ka pa papari, no? Hindi pa. Kasi ako 2015 ako naging pare. Hindi. Ay, 2018 pala. Nakalim- 2015 ako graduate. Tayo Yeah, graduate ng, ako yung ng 2015. college. Ikaw yung Tapos 2017. 2018 ako naging 18 ka. pare. Oo. So, 7th year ko na this year. Yan. Kaya eligible ka na rin na maging ano. Na maging janitor. But Chris, bago natin puntahan yan, baka naman pwede tayo konting Pope Francis lang. Kasi bago natin siya, Sige. let him rest in peace. He's Oo. done his job. He has earned his rest, no? At Pads Chris, ikaw ba? Ano yung parang what are you most parang grateful for or most appreciate about the papacy of Pope Francis? Can you name 7 things? Grabe na. Sige, matatapos po kami mga after 4 hours dito. Joke lang. Grabe. Una sa lahat, gusto ko siyang pasalamatan. Ako grateful ako kay Pope Francis kasi siguro ikaw at ako rin, naordinahan po kami ni Pads Albert sa panahon ni Pope Francis. Yep. At masaya ako na yun yung timing na nangyari at lagi ko siya maaalala sa sa Mercy. Mhm. Yung nasabi ko na nung previous na mga episodes natin, yung Mercy. Kasi na-ordain din ako nung Jubilee Year, the Jubilee Year of Mercy. Doon ko maalala talaga si Pope Francis na parang paalala rin na yung priesthood ko is maging maawain din sa ibang tao, Mhm. sa aking kapwa. Yun din. Yun yung lagi ko naalala sa kanya kung paano siya lumalabas, nakikihalubilo sa mga tao at nakikita mo yung genuine concern niya, lalong-lalo na yung mga taong nando sa sa margins, Mhm. nasa peripheries. Mhm. Totoo, no? Tsaka, di ba yun naman yung mga unang shocking parts ng papacy niya, di ba? Yung mga nagbayad pa siya sa hotel niya after niya manalo, di ba? Oo. Yung pinaupo niya, yung nagbabantay yung yung mga guard nila? Swiss guard. guards. Oo. Tapos tinanong niya, hindi ka ba napapagod? Pinaupo niya, nilabasan niya ng Ganon. upuan. Yung mga ganun siyang, marami siyang mga ganung moments, yung mga may tinawagan siyang mga Oo. tao. Magugulat na lang sila na ang tumatawag sa cellphone nila or sa telepono nila is Santa Oo. Papa. Kaya palagi kong binasagot yung mga unknown number Kasi po, Baka pinapatawag ka na. hindi, pinapaalis na ako. So dahil kay Pope Francis na-ordain ka sa age ni Pope Francis. Oo, yun din. You are a priest of mercy. Ganun Oo. ba yun? Ay, hindi. Yung para sa akin is yun, defining factor. Although wala akong problema na masaya ako na kung halimbawa ma-ordain ka sa time ni Pope Benedict o kaya ni John Paul II. Kasi lumaki tayo sa time ni Pope John Paul II din eh. Mm-mm. Yan. Oo, tapos Benedict, no? Oo, si Pope Benedict. So iba-iba. Ikaw pa, Albert, ano yung para sa'yo na impact sa'yo ni Pope Francis or sa pagkatao mo, yung papacy niya? Well, I kind of said my piece dun sa isa kong nilabas na short content. No? Naglalabas kasi ako nung yung mga one-shot homily ko dun sa FB and other platforms.
So I kind of said my piece there about Pope Francis and how it influenced our coffee ministry. Mhm. Parang I felt, hindi ko alam, hindi ko na-recognize, pero later ko na lang realize na kay Pope Francis din ako kumuha ng parang validation na pwede ko tong gawin. Na yung, kasi weird talaga yung pare na nagbabarista, na pumupunta sa kung saan-saan. Pero parang I got a license from the leadership of Pope Francis na subukan yung mga ganung bagay kasi ganun siya. Yung sumubok ng mga bagay na hindi pa siguro nasusubukan, basta ang goal is to bring the church to places na hindi siya palaga present. No? Ayun, number 1. Tapos yung number 2 nga, yung favorite ko kay Pope Francis is he always gets accused of like being vague or being gray about like certain teachings of the church or certain issues, no? Parang magulo. Oo. But sa akin kasi it's more because what I see is si Pope Francis talaga, ang angle niya palagi is, so okay, ito yung teaching natin, pero paano mo to dadalhin o paano mo dadalhin yung mga tao doon? Mm. So he's always willing to ask the questions that people are asking and give it a voice in the leadership. No? Kasi dati parang ang ano lang natin, ito yung turo bahala na kayo. You know, take it or leave it. Let it apply where it applies. Bahala na. Pero si Pope Francis, on the highest level of the church, tinatanong niya yung tanong ng mga taong nasa laylayan. And sinusubukan niya kung paano nga ba natin sasagutin yun. Okay, ito yung teaching. Pero how do we apply that to the people who are in different situations? Na hindi mo lang sila pababayaan na figure it out. Tanong, kailangan intindihin natin kung paano natin sila gagabayan papunta sa katotohanan. Parang hindi siya, kasi ang accusation sa kanya minsan is, kino-confuse niya yung truth. No? But I think it's more of he's just trying to find a way to meet the people and walk with them to the truth. Parang ihahatid sila dun sa kung ano yung turo ng simbahan. Hindi yung papabayaan mo lang sila na just find your way back home, bahala na kayo. The doors are open, pero bahala na kayong umuwi sa simbahan. Si Pope Francis more of, susunduin namin kayo nasan ka ba? Anong meron dyan? O sige intindihin natin yung sitwasyon nyo at hanapan natin ng paraan para makabalik kayo dito sa kung ano yung tama at totoo. So yun yung ako, I miss that kasi yun. Sa kanya ko Oo. naramdaman yun Mm. na gano'n yung arang angle niya as a Pope. Mm. Yun lang. Bakit Oo. parang may pagtutol ka, Pads? Hindi, wala akong pagtutol. Actually, napanood ko yung sinasabi mo mga clips kanina na yun, mga sinabi mo na yung effect ni Pope Francis do sa yung ministry, pati dun sa isang, kahit sabihin nating unusual, dati na yung isang pare ay isang barista. So, napanood ko yun na habang gumagawa ka ng kape, ina-explain mo yung kay Pope Francis. So, tama naman talaga na ano. Nanonood ka pala. Oo naman, fan mo ko Iba-block na kita. Alam ko binabash mo. Minsan ako yung basher dun Hindi, biro lang. Hindi, pero totoo yan. Sinasabi ko na ikaw yun Totoo yan nung sinabi ni Pad sa Albert, totoo na, may mga church teaching tayo na talaga ng solid talaga Ibig sabihin, andun na. Buong-buo na siya. Buong-buo na siya, enshrined na siya doon sa ating catechism, sa theology. Pero the challenge is, how do you present this? How do you express this sa mga tao in such a way na they can relate or they can understand? True. So, importante kasi talaga yun Oo na. Yun nga, yung gusto mo silang ibalik dun sa tama and you wanna walk with them. So yun din yung, parang yun yung idea, no? Na ako, I will appreciate. And I think that will be a lasting legacy. Oo. Na maaalala natin palagi, no? Of course, clarity in teaching is important. Diba? Being true to what we believe in, what the church has discerned, no, as the right way. But, we also have to meet people where they are and help them come home. Come home, yan. Yun naman, Pads Chris. So, Pads Chris, tanong ko lang. Kung given all that, so ito na, conclave na. Conclave na yung pag-usapan. Oo, Hindi so- yung movie ha.
Yung conclave talaga. Alam mo, gusto ko rin pag-usapan yung movie kasi that was a very Oo nga good eh. movie. Hindi mo pa napanood? Pasensya na pa sa Albert. Ang napanood ko lang mga clips. Ay, naku, Mga Pads. video clips. Pero, Sobrang ayun. ganda. I mean, sobrang ganda in an artistic Oo. lens, no? Talagang Oscar-worthy. It got nominated for some awards Oo. and I think it was very well-deserved. Nanalo siya ng isang Oscar, alam ko eh. Meron Oo. siyang isang Oscar award. Yeah, kasi grabe, ang galing talaga. Ang ganda ng pagkakagawa. Oo. Of course, yung namang laman niya, yung themes niya, are maganda, totoo, pero at the same time, also, syempre Hollywood movie yun. Oo. It angles towards creating a good story, and sometimes creating a good story means, compromising some aspects of yung truthfulness, so kailangan ding i-clarify. Dapat critical Tungkol dun tayo rin. lalo na yung, Tama. kasi parang ang lasting impact niya is very political yung conclave, which is true. Meron talagang politics may element politics. talaga yan. Oo. Kasi tao sila eh. Oo. And these are leaders in their own right. They are influential voices in their own jurisdictions, in the church. So lahat yun siyempre iniisip nila. Lahat yun nag-i-interplay sa kanilang decision making. So definitely may politics doon. Oo. Pero hindi naman ganun ka-dramatic. Oo, tsaka, yung conclave kagaya nung isang wala movie. namang kasi doon talaga marami talagang parang it's like watching a political thriller. Yung parang ang daming move. Parang mga Game of Thrones pero mga kardinal. So it's based on reality pero it's a work of fiction. Huwag natin kalimutan. Kasi it's based on a novel. Yeah. Actually yun yung hinahanap ko ngayon kung paano maka-acquire ng novel. Talaga? So bala kong magbasahin yung novel Pero ako yun. sa e-books ko nakita Yan. So, yun. Siguro later on we can also comment. Hindi mo pa na kasi napanood So, hindi natin pwedeng gawin. Tsaka later. Iba na yung fiction. Ito na nga, nasa realidad na nga yung conclave. So, doon muna tayo pumunta sa realidad. So, Chris, ano muna tayo, basics of a conclave. As meron if expert sa conclave. Meron ka bang baon dyan? Ha? So, a conclave is the process, di ba? Yeah, it's the electoral the process Pope, of choosing a new Pope. Yun, Yes. basically yun. And, sabi sa aking research assistant, no? Wow. Ang meaning daw nun ay galing sa Latin na cum clave or with a key. Sila ay naka-isolate, no? So walang walang influences from outside. No one from outside can pressure them. I mean, pag nagsimula na yung conclave, wala na silang contact talaga with the outside world. Wala nang, hindi na sila pwedeng mag-confer sa kanilang mga constituents. Sa kanilang mga flock, no? Tsaka siyempre, di ba, kung sino man yung mga may stake dyan na meron silang gustong mangyari, no? Para hindi rin sila ma-impluwensyahan. Para hindi. No, kaya ang popular, mga trends, no, mga pinag-uusapan ng ibang tao. So, and then 2/3 vote. 2/3. Ang vote na kailangan para maging Pope ang isang cardinal. And yun nga, sabi natin kanina, actually hindi na naman cardinal, any Catholic man is eligible. Yun yung according to canon law. Pero syempre the likelihood of pero baka ikaw na yun, no? Nakikinig ngayon kung if you're a baptized Catholic man, pero pwede, pero the chances of that happening are very 0.000. By practice, for hundreds of years, talagang sa na lang, within the circle of the College of Cardinals. Historically speaking, kaya nga siya tinawag na conclave kasi talagang kinukulong sila. Sinasara, sinususian, kinukuha yung susi. Huwag kayong lalabas dyan hanggat hindi nakakaboto ng Pope. Yeah, oo. Kasi alam ko merong occurrence in the past na parang inabot ng sobrang tagal. Usually kasi mga conclave. 2 years 1 day, 2 days. Dati umabot nga mga 2 years or 3 years pa nga yata. According to yung na-research natin, parang may conclave nga na umabot ng taon. Oo, taon. Syempre wala na. I mean, can you imagine siguro yung boto mo nung unang araw tsaka yung boto mo sa huling araw ng 2 taon na yun. Ang laki na Tsaka isipin mo, baka namatay na yung mga cardinal na frontrunner. Oo, kasi nga, sabi rin daw, according to the rules na nakita natin na, yung kunyari, over 80 ka na, hindi ka na eligible. Hindi na. So, sa ngayon, parang there
there are 130 eligible cardinals among them Yeah. from the voting Tama. body. So like si Pope Francis, he was voted when he was 76, I think. Mga ganun Or na siya. yung oo. mga ganun, 75, 76. So malapit na rin siya dun sa edge. Typically kasi nga, yung mga medyo nasa older range yung naboboto. Although we have John Paul II na naboto nang siya ay fresh pa. 58 years old. Fresh, very, di ba? Parang wow, di ba? Sabi ko nga, paano kaya kung bata ulit yung lumabas? Oo eh. So, exciting din yun. Actually, nang na-vote nga si Pope John Paul II, siguro yun yung iniisip siguro ng mga cardinal kaya ayaw rin ng iba na bumoto ng a very young cardinal. Kasi sobrang haba nung usually na magiging papacy eh. Aha. Oo, kasi kagaya ni Pope John Paul II, nung na-elect siya as Pope, he was just 58 years old. So umabot ng 27 years yung papacy niya. Oo. So At ganun saka katagal. talagang hindi siya umalis hanggat di siya Oo, tinawag ni Lord. yun din. Which is yun naman talaga yung dapat. Oo. Pero grabe. Pero, tignan mo naman. I mean, I think for all things considered, that worked out very well for the church. John Paul the Great na nga siya eh. Oo, yun Kasi din. grabe talaga yung naging influence niya. He was the right, the right kind of Contribution. pope for Oo. the right time. Mm-mm. Lalo na yung mga sa theology of the body, yung mga questions of the time, sagot talaga niya. Oo. No, so that was a blessing. Pero yun nga, I don't know. Oo. Naisip ko lang, nalalaro lang sa utak ko na paano kaya kung batang pope ulit Batang yung pope. lumabas? Possible naman. Oo, Possible. from the card. Hindi ko alam kung sino yung mga, hindi, I saw a post na parang listing the 5 youngest cardinals. Oo. And they were Alam like, mo yung youngest, mas matanda lang tayo ng konti. Talaga? Mas bata lang tayo ng konti pala. ilan 45 years old lang siya. Ano siya? Malayo pa. Malayo pa ako dun eh. Siya yung Ukrainian na naka-assign sa Australia. Siya yung cardinal na yan. Yeah. Oo. Oo. The rest is mga 51 years old. Yeah. Oo. Kaya talagang pwedeng-pwede po si Paz Albert. Oo. Magtigil ka Kuya Chris, baka mamaya mabash tayo dito. Paz Albert, do not forget me when you're already in your glory. Okay, Dave, teka lang, may funny, Oh, ano lang sige. ako question. Kung ikaw nga, kunyari lang Grabe anong pangalan? Yun lang Pwede gusto ko. bang wag na natin Hindi pag-usapan lang, to? curious lang ako anong pangalan. Or, Wala. kunyari, if you can pick the name of the next pope, yun na lang. Kung ikaw ang pipili ng Ako yung pangalan pipili ng ng next pope, pangalan. anong pipiliin mo? Sino ba tong pope na to? Sinong cardinal kaya to? Wala lang. Kasi like, kunyari, gusto mo ba siya maging Francis II or something else? Parang hindi muna. John para Paul sa akin. III, gano'n. Kasi parang fresh pa sa memory ng mga tao talaga si ano eh. Oo, si Pope. that's putting so much pressure Oo on nga yourself. No? Masyado naman eh. So pwede siyang mag-ugaling Pope Francis na hindi Francis yung pangalan. Oo nga. Para sa akin yung siguro pwede namang piliin yung mga pangalan na matagal na rin hindi nagagamit. Clement, mga ganon. Yan, mga ganyan. Gregory, Oo. ganyan. Maganda yung Leo. Gregory, no? Oo. Ako, I like Pero the Gregory. Ito sigurado ako, kahit ano yung piliin na pangalan, yung mga babies na ipapanganak sa mga susunod na araw, sigurado ako, ganyan na nangyayari. Kaya tingnan mo, ang dami, doon sa time ng 1978, ang dami nagpangalan na parents na John Paul ng mga anak nila. Oo nga. Kaya marami akong contemporary na, anong pangalan mo? John Paul. Kailan ka pinanak? Yung years na si Pope John Paul II Oo, yun. true. No? Baka marami ding Francis, no? Marami rin Although kasi Francis. common name na kasi yung Francis. Oo. Pero Kahit before Pope Francis kakwento pa. ng mga parents na ikaw pinangalan kita kasi inspired kami ng father mo kay Pope Francis. Oo nga. So, Ikaw? yun nga. Feeling ko rin yung dapat Sige. yung medyo bago na. Yung hindi pa nagagamit recently. Hindi na pa pangalan. nagagamit recently. Like what? Sige na And Leo. Mm-mm. Gregory. Albert the Great. May santo ng ganon. Santo yun. Hindi siya Santo Papa. Oo. So, anyway, wala na naman yun. Ano lang naman yun, naisip ko lang, no, na a curious thought that popped into my mind. Father Chris, may tanong kasi yung iba. Mm. So, paano ba nila pinipili yun? Kasi nga, di ba, marami ngayon na may mga betting, may mga nagagamble na kung Oo. sino yung mga lalabas na pope, ganyan, di ba? Alam mo naman, lahat naman ng bagay, yung mga nagsusugal, pinagsusugalan nila. So, syempre, itong papacy, hindi nila Oo. pinakawalan, no? So may mga odds, may mga tapos may mga nangangampanya din. Oo.
no, na-bother nga ako dun sa iba kasi talagang pagkamatay ni Pope Francis, nangangampanya na sila ng mga gusto nilang cardinal, which was so distasteful. No? Mm. Grabe talaga, parang grabe naman. Hindi pa nga naililibing ni Pope Francis, Oo nga nangangampanya eh. na kayo. Tsaka to begin with, di ba, mali naman talaga yon Mm. na we treat this like any other political event, no, or election kasi it's very, very different. Mm. It's not about majority votes. It's not about what the people will say, or it's not about who is the most um, tawag dyan, capable, Mm. or the most arang pasok dun sa criteria. Although those are important considerations, pero ang number one, di bang hinahanap is kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit. Na Mm. siya ang gusto natin maging Pope. Mm. Kasi nga we are banking on the guidance of the Holy Spirit to make sure that, tama at magpapatuloy ang simbahan sa daan na tinatahak niya Mm. for 2,000 plus years. Ano masasabi mo doon, Pads? Sa pagpili ng Santo Papa. So, naalala ko lang nung sinasabi mo yan, Pads Albert, yung nakalimutan ko na kung si Cardinal Ambo o si Cardinal Tagle yung nagsabi na ibang-iba kasi yung yung environment or yung ambience sa loob ng Aha. College of Cardinals. Kasi tayo, outsiders tayo lahat eh. So, ang pwede lang natin magawa is speculation, tapos yung iba nga, to the extreme is yung betting. Talagang Oo. tumataya sila kung sino yung mas malakas, sino yung gusto nilang candidate to the point na eto hindi naman talaga tama. Parang nangangampanya na talaga. Mhm. Kinakampanya na nila sa social media. Pero outsider tayo eh. Yung perspective natin nanggagaling lang do sa media. Pero hindi natin alam yung nangyayari talaga do sa Oo, loob. among them. Among them, which is pwedeng ibang-iba. Oo, kasi 'di ba, before the conclave, nagkakaroon na sila ng mga meetings. Oo, Meron ng mga talagang, meetings. it's designed in a way na after ng Talaga. wake ng Pope, Oo. talagang marami silang chances to interact, Mm-mm. to meet together, para din makilala nila yung isa't Makilala isa. yung isa't isa. At iba na yun. Kasi iba naman yung tao sa media, iba yung tao sa dyaryo, Mm. iba yung kapag kaharap mo na yung tao. Tsaka pag-usapan talagang tunay kung ano ba yung mga concerns ng simbahan ngayon. Kasi yun True. talaga yung importante eh. Noong 2030, nung pumasok si Pope Francis, siguro may mga concerns dati noong 2030 na concerned pa rin hanggang ngayon. Pero hindi natin may pagkakaila na iba na yung panahon. Aha. Wala na tayo 10 years ago or ibang-iba na tayo 20 years ago. Aha. So pag-uusapan doon sa mga meeting nila, yung mga pre-conclave meetings, kung ano yung mga challenges na hinaharap ng simbahan tsaka ng society ngayon, At ano yung pinaka-pressing siguro, no? pressing yung At palagay ko, yun yung bukod doon sa quality ng hinahanap nila ng Santo Papa, yun yung kailangan pagnilayan. Oo. So yes, kasama doon yung mga human qualifications, Human yung mga qualifications. criteria for judging, kumbaga, no? Oo. Pero at the end of the day, what makes it different from any election, from any other thing, is that we are hoping that the cardinals will be open to Mm-mm. what the Holy Spirit leads them. Yan, O tama. kung ano man yun. Kasi minsan, hindi kasi wala minsan, no? Pag sinabing Holy Spirit, that will always defy expectations. No? Tama. Talagang Ayun. kapag ang Diyos gumalaw, palaging labas sa nai-imagine ng tao. So, Tama yan, kailangan Pads yun ang Albert. number one nilang isipin, no? Oo. Na the Holy Spirit moves. Ano yung kalooban ng Diyos? Saan niya tayo tinuturo sa mga panahon na to? Yun yung hindi maganda kasi nagiging Although hindi natin maikakaila na ang conclave, kasi merong election na involved eh. Tama, it's a political exercise. Oo. Pero wag natin kalimutan yung mas mahalagang spiritual dimension, which is nawawala kasi hindi to PBB or pasikatan na text votes, Hindi ko yung mga inasahan ganyan. sa'yo yung PBB. Ayun, yung mga gano'n na paligsahan ng liberal sa conservative. Oo, na Oo. mga ultra-traditional. Parang ang hirap kasing ikahon ng isang tao na eto liberal siya or eto conservative siya. Paano nyo alam? Paano Oo nga. natin alam? At saka malay nyo, kapag, nangyari, nag-sit na siya sa office na yun, Naiba but the siya. Holy Spirit, Oo nga. the grace of the office, Oo. di ba, iba yan gumalaw. Mm-mm. Di ba? Magugulat tayo kung ano Oo. yung Yun. gagawin ng Holy Spirit pag Tama. nakaupo na yung taong yun. Inasahan nyo na ganito siya. Ayan. Yun pala, hindi nyo siya kilala ng husto, Mm-mm. at
iba yung galaw ng Holy Spirit sa kanya. Kasi nga, again, what we're hoping for is that the man who will be elected is someone who is, of course, personally holy, Mm. personally after the will of the Lord. And sa pagdidiscern niya, sa mga prayers niya, who knows Oo, kung ano yun yung din. pag-uusapan nila ng Diyos, di ba? Ayun, kaya nga wag natin 'tong gawin na ano, parang personality based or Oo. personality driven. Kasi lahat naman ng cardinals, lahat ng obispo, lahat ng pare o lahat tayo, meron tayong kanya-kanya talagang personality. And with our personality, we bring with us our own personal gifts and as well our personal weaknesses. Yung mga True. ganong bagay. So pero in the end, ang ano dito, saan ba tayo tinuturo ng Diyos? Saang Oo. direction papunta yung simbahan? Yung mga ganong bagay ba? Okay, Pads Chris, ito naman ang tanong ng iba. Hmm. Pwede ba silang magkamali? Paano kung ang binoto nila hindi yun yung tamang iboboto? Kasi alam natin sa history ng simbahan, Mm. there have been quote-unquote bad popes. Mm. No? I mean, hindi naman na this is, bad is a loaded term. Bagay sa totoo naman. Pero just by looking at what we know of their papacies, Oo. no, na kunyari may mga pope na talagang nepotism, talagang ina-assign nila yung mga kamag-anak nila sa mga opisina ng simbahan. Pinapayaman yung nagkaroon tayo ng mga ganung pope, may mga pope na talagang may moral depravity anong time niya. Pero di mga pope na kunyari, 'di ba famously yung sino nga tong pope na to, yung isa sa mga nag-initiate yung panahon ni Martin Luther, na Oo. nung panahon din na palaging parang binibenta na yung grasya, Yung nagkakaroon na mga ng crusades, oo. inquisition, yung mga Hindi, yun gano'n. din, iba pa yun. Yung more of yung binibenta Indulgences, yung mga, yung to the point na oo. parang naging ano na lang talaga siya, money-making Simony, venture. mga Oo, gano'n. mga simony, yun nga sabi mo, plenary Oo. indulgences na to the point na na-distort na yung, tama naman yung teaching, tama yung basehan. Pero Yeah. na-distort na kasi nga naging money-making venture na lang. Kasi nga, gusto nilang masyadong focus sa arts, Mm. parang gusto nilang pagandahin yung St. Peter's, ganyan. So, we know that there have been bad popes. Historically, there is no Mm. question about all of that. No? But at the same time, so the question of everyone is, so paano natin malalaman na tama or paano nga nagkakamali ba sila? No? Ako, nagustuhan ko may nakita ko meme kay Benedict XVI. Nakita mo ba yun? Yung quote niya Yes, na oo. about to na, Sa the, conclave. na yung the Holy Spirit is there not to guarantee that they will not make bad decisions. Alam ko na itatanong mo yan sa akin, Pads Albert. Aha. In-expect ko na. Kaya, ayun, hinanap ko na rin yung quote O niya. sige nga, Oo. pakibasa kasi hindi ko memorize. Pero, nung sinabi to ni Pope Benedict Mm. the 16th, obviously, kaya natin siya kino-quote, he's one of the greatest theologians Oo, in kaya nga 100 siya, years. di ba? Kaya siya yung authority talaga. Pero nung sinabi niya to, siya pa lang si Cardinal Joseph Oo. Ratzinger. Hindi pa siya Benedict Oo. XVI. Hindi Yeah. pa siya si To be Benedict fair, XVI. yes. Parang 1997 niya yata sinabi. Ang tanong sa kanya is the Holy Spirit responsible for the election of a pope? Mhm. Ayan. Ito yung reply niya. Pwede bang basahin na lang natin? Go, Para please. Yes. So Oo. ito. Sabi niya, I would not say so. In the sense that the Holy Spirit picks out the Pope. I would say that the Spirit does not exactly take control of the affair, but rather, like a good educator, as it were, leaves us much space, much freedom, without entirely abandoning us. So, Mm. tutuloy ko pa ba yung quote o hanggang doon na lang? Pero Pwede na. na-understand naman natin. Oo. So, I mean, Sabi niya, ayan there are too many contrary instances of popes the Holy Spirit obviously would not have picked. Yung sabi niya sa bandang huli. Pero tama naman. Gusto ko yung sagot niya. Very reasoned, a learned answer. that's Benedict the 16 Yeah, for you. based on history talaga. Theology. Diba? Yan naman ang love na love natin kay Cardinal Oo, Ratzinger, kay clarity. Pope Benedict. Yung pag nagsalita siya, lapat na lapat. Oo. Talagang wala kang gagalawan. No? Wala Ito lang. na. Ito ang ibig sabihin niyan. Very clear. Very At saka, pakalinaw. No? meron ako nabasa na isa na tama naman, yung papal infallibility, sa Santo Papa yon, hindi yun sa conclave.
True. Yeah. So pwedeng yung Santo Papa is siya yung infallible, pero yung conclave pwedeng fallible. Oo, tsaka yung infallibility matters of faith and morals lang Oo, yan, pwedeng no? magkamali. So, pwedeng magkamali sa ibang Pwedeng bagay. magkamali sa ibang Yung bagay. kunyari, di ba, yung the famous Galileo incident o mga Oo, tungkol sa tama astronomy, yan. hindi Yung naman sila applicable doon. hindi applicable. Oo, tsaka, yun nga, that's another loaded thing, no? But the point is, in the same way that the Holy Spirit works in all of our lives, no, as Mm-mm. individual human beings, hindi naman porket sinabi natin na the Holy Spirit is working in us, ibig sabihin na lahat ng choices natin tama, na we are immunized from making bad decisions, na palaging tama yung discernment natin. Ang ibig sabihin lang nun ay nandyan siya, gumagalaw, pero nakadepende yun sa atin kung tayo ay Mm-mm. talagang magdi-discern ng maayos, kakapit sa Holy Spirit. And that is always, something that is dynamic. Hindi siya parang all in guarantee na lahat ng gagawin mo mula ngayon ay tama. Hindi mo Tama. na kailangan mag-isip Oo. dahil ikaw yan, dahil kayo yan, tama yan. Wala pong ganun. Pwede ko bang i-qualify yung sagot ko rin na isa? Oo naman, Although sige. alam ko na yun, Hindi wala naman naman. tayo si Benedict XVI Wala na akong- palaging lapat yung sagot. Kaya nga, yun nga. That's the point. At parang pakiramdam ko, wala naman akong karapatang i-interpret yung Oo. talagang sagot ni Cardinal Ratzinger. Mm-mm. Pero para sa akin, ito lang ang take ko dito, Pads Alberta. Para sa akin, it's not making the right or the wrong choice Mhm. or wrong choices. Mhm. Para sa akin, yung mga Santo Papa na sabihin natin na hindi good role models, Mhm. there were not wrong choices, but actually poor choices. Mhm. Yun na lang yung gagamitin ko sigurong word. Not the wrong choice, but a poor choice. Mhm. Kasi marami namang may mga magagandang qualities, pero hindi napili rin yung iba. Mm-mm. Nagsettle tayo dito sa isang poor choice na eto talaga kung ano na siya before, syempre nadala niya doon sa sa office, Mhm. nagkamali. Oo, I mean, I don't think we have perfect popes, Yeah. no? And in the end, nasa kamay kasi tayo ng Diyos eh. At Mm-mm. gusto ko yung sinabi ni Pope Benedict kasi parang gusto niya rin sabihin dito na kahit ito yung kinalabasan nung conclave, nagkaroon ng poor choice or nagkaroon ng isang Santo Papa na parang hindi naman pinili ng Espiritu Santo to eh. Pero in the end, hindi niya tayo pinabayaan. Hindi Mhm. kayang sirain yung simbahan. Correct. Yun Kahit- ang mahalaga. Oo. Kahit yung mga maling obispo or our poor choices of bishops, poor choices of pope, hindi nasisira yung simbahan kasi laging nandyan yung Espiritu Santo, ginagabayan yung simbahan. Oo, I agree, no? Our leaders, kahit po, bishop, priest, parish priest, di ba? Lahat naman yan in a certain way are anointed by the Spirit. No? Oo. Pinili, hindi naman yan, kunyari, yung obispo natin, hindi naman yan basta-basta na lang. Yan ang parish priest. Oo nga eh. Lahat yan, no? Produkto rin yan ng panalangin, no? Pero hindi ibig sabihin na lahat ng gagawin nila tama. Of course. Hindi lahat yan. ng ay perfect. Pero, yun nga, when we say that the Holy Spirit is in the church, guiding and protecting tama. the church, siguro one way to look at it is just that, hindi niya tayo pababayaan. Even Hindi in niya the tayo worst pababayaan. the worst outcomes of our choices, hindi Oo, niya sa buhay. hahayaan yun na masira yung simbahan. Tama. Same sa buhay natin, ganun din, di ba? Oo. Even our worst choices will not destroy us because the Holy Spirit is there at kaya niya yung gawa ng paraan, no? Na Opo. mapabuti tayo, ano Tama man yung yan. sitwasyon natin. Kaya yung mga anti-Pope Francis na mga Katoliko na Oh, nakikita ko sa social nako, ha. media, ayun, sinasabi nila na ang sinasabi pa nga ng iba, very bold yung statement nila na kapag meron daw yung na-elect na Pope is kagaya pa raw ni Pope Francis, parang wala na, katapusan na ng simbahan. Parang sa akin, paano natin masasabi yan? Mas Oo. marunong pa ba tayo kay Jesus at sa Holy Spirit na Oo. laging gumagabay sa simbahan? Sino tayo para magsabi na matatapos ang simbahan dahil dito sa Santo Papa na to? Hindi. History is our proof. Ang daming mga episodes sa history na hindi na natatapos, hindi nasisira yung simbahan dahil lang sa isang personality or sa maraming personalities. Oo. No. Kaya yan ni Holy Spirit. Oo. Palagay ko naman yung ginagawang conclave ngayon, they can make a good choice. Yeah. Kahit So, sino pa yun man ang yun. natin. So, yun na nga. Yun ang role natin ngayon. Mm-mm. Ipagdasal yung mga nasa conclave. Mm-mm. More than
publishing and campaigning for our choices, Mm. di ba? Lobbying for certain people or certain directions in the church. No, the most important thing we do right now is to pray and to trust. No, kung ano man yung maging kalalabasan yan, kaya ni Holy Spirit yan at kailangan lang natin magtiwala. Oo. Di ba, Pads Chris? Para mensahe natin yan sa lahat. Nakikinig kasi baka ang tanong, no? Parang, so anong gagawin natin, Father, habang nandito tayo sa sitwasyon ngayon ng simbahan? Magdasal. Yan, talaga. Yun yung ano. Magdasal, Oo. buksan ang ating puso. Yan. If you're one of those people na you have a very strong preference, na feeling mo ito dapat yung direksyon ng simbahan after Pope Francis, feeling mo ito dapat, and this goes for everyone, kung liberal ka man, conservative ka man, no? Pero yun nga, no, we should be beyond our labels, we should be beyond our personal preferences, kasi this is the project of the Lord. Yeah, it's God's project, not Oo, ours. no? So, ako pinagpipray ko lang na kung ano man yung lumabas doon. Siyempre ako hindi ko tatanggi. Meron din akong mga personal biases. Although hindi ako masyadong invested in them kasi parang hindi ako ganoon eh. Wala ako yung kailangan ito, kailangan siya yung maging. Pero yung still, maapektuhan ako. Kung sino man yung lumabas doon, maapektuhan tayong lahat din. Oo naman. Pero personally, syempre meron din ako mga, sana si ganyan, sana si ganito. Oo. Pero, I'm completely detached from that. And I'm praying na yung, basta ang disposition ng heart ko ay kung sino man yan, yung Pope natin yan, siya yung lumabas, this is the church. Let's just follow what the Lord is leading us to. And let's give him a chance, no? Huwag muna nating pangunahan kung ano yung mangyayari, no? Let's just open ourselves. So, Pads, bakit ka natatawa? Wala na, natatawa lang ako na ano. Siyempre, lahat naman tayo Feeling ko meron kang may mga poster ka preferences sa din room mo tayo. ng candidates eh. Oo, lalo na doon sa College of Cardinals ngayon eh. Dalawa yung schoolmates natin na naandoon. Totoo, actually, no? Oh, 'di ba? Naging professor pa natin yung iba. Marami silang magandang qualities, pero definitely may mga Cardinals din naman tayong hindi kakilala na may mga magaganda ring mga qualities. Definitely. Pero yung kanina gusto kong balikan yung sinabi din ni Pads Albert na ang pinakamagandang contribution na pwede natin gawin ngayon kahit wala naman tayo talaga doon sa loob ng Sistine Chapel is to pray. So that's our contribution. So most important, ipagdasal siya. At palagi ko, ipagdasal din yung magiging bagong Santo Papa. Kasi napakabigat nung iaatang sa kanyang mga balikat na trabaho. Actually, na ministry. No? Di ba sa ano naman yan, yung cardinal na naboto, tatanungin na pa naman siya, di ba, do you accept? Oo, do diba? you accept? So pwede mo yung tanggihan actually. So palagi pwede kang tumanggi. Ha? Na-imagine ko pag si Pads Albert eh. Pads Albert, do you accept? Sabi niya, of course! Baliw! Diyos ko, kinikilabutan ako. Ayoko. Sabi niya, tinatanong pa ba yan? Presko ka lang, no? Of course! Of course! I've been waiting for this all my life. Alam mo, pag ganun yung reaction nung nanalo, kabahan na tayong lahat. Siguro mapapakamot ng ulo yung mga Cardinals. Sabi, tama ba tong choice na nagawa natin? Hindi, sabihin nila, boto tayo ulit. Boto tayo ulit. Parang hindi tama. Sabi, may provision pala sa canon law pa na pwedeng ulitin. So imagine mo, puti na yung smoke, may itim na naman. Ay, reset. Hindi kasi diba, one of the, sabi nila diba, it's always the people who do not want it are the most deserving. Parang isa yan sa mga pinaka-common na parang red flag agad eh. Kapag, masyado na itong pinush yung sarili niya. Masyado nang gusto. So, parang he who enters the conclave, a pope, exits it, a cardinal. Ganon, sinasabi. I mean, ang tawa lang ako kasi yung, di ba yung joke nga din na, of course! Of course! I've been waiting for this all my life. Wow! Nakakatawa, nakakatakot. Pero, sige, anyway, sorry, naligaw tuloy tayo. But, I agree with the statement of Father Chris, no? Ang mahalaga, pray for the conclave, the cardinals, who are making the votes. Pray for the next pope. Alam na ng Diyos kung sino yan. Alam niya na. Alam niya na kung anong mangyayari, no? So, ipagdasal natin yung taong yon na tanggapin niya ng maluwag sa kanyang puso
In a sense, nakakaawa rin siya, ano? Of course. Sino bang, I mean, di ba, yung totoo, di ba? Nakakaawa siya. Wala naman sa ating gusto maging leader. Oo. Napakahirap, napaka-unforgiving ng Kasi kung trabaho honor niyan. at glory lang yung hanap mo, Gusto hanggang ko kailan mag-TikTok ba yun? star ka na lang. Kaya, pero yun, gugustuhin mo yun. Oo, that's a terrible, thankless job. Parang wala ka sa katinuan kung gustuhin mo talaga, no? Oo, tsaka imagine yung pressure na lahat ng sabihin mo. Mm-mm. Ay, Yung kawawa responsibility siya. sa harap ni Lord kapag Kawawa humarap ka sa siya, my judgment. gosh, no? Oh. So ipagdasal na po natin siya. Alam na po ng Diyos kung sino yung pangalan na yan na lalabas. Mm-mm. Kung ano yung pangalan niya, kung Gregory, Leo, Clement, Oo. John Paul III. Pag nawala Alam ka na ni bukas, Lord alam yan. ko na. Pag nawala ka bukas, makikita na lang kita doon sa sa balcony. Diba? Number 3, no? Oh. Conclave yung next po. Tsaka yung mga sarili natin. No? Ayan, sige. Pag-pray natin. Kasi diba, we must also admit that the church, siguro effect of the social media, effect of our current culture, no, we are also tend to be so focused on our divisions, on our differences. So let's pray for each other. Let's pray for the whole church na tayo ay mag-unite in supporting what the Holy Spirit decides for this church, for her church, for our church. Buksan natin ang ating mga puso, ang ating mga isip. Huwag nating pangunahan at hayaan natin ang Diyos na gumalaw. Mm-mm. Ikaw pa, may ihahabol ka pa, Pads Chris? Yun, wala lang. Kampanya mo, last appeal. Grabe. Baka makarating pa to sa Actually, mga may card. jersey ako dito nakatago lang. Ano nakalagay? Ayoko magsalita. Wala. Top 12 mo Wala ata yung po. senador eh. Iba yun. Sa pa yun? Sa Monday pa yun. So yun. Any final closing thoughts? Wala, yun lang yung gusto kong masabi na ipagdasal natin yung simbahan, pagdasal natin tayong lahat at na gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Yun lang. Yes, no? So umabot na tayo sa ating dulo ng ating usapan, no? So baka hinihintay niyo pa yung mga sinong preference ni Father Chris, preference ni Father Albert, sinong gusto natin. Wala pong kaming ganung pag-uusapan talaga. No? Kasi hindi po yun ganon. At ang goal lang natin is that the Holy Spirit emerges clearly in the decisions of this conclave. So maraming salamat po sa inyong lahat. At para po sa lahat ng mga nag-tune in hanggang ngayon sa dulo, maraming salamat. Thank you for watching all the way. Please like and share our show. Give us a rating on our platforms, on Facebook, on Spotify, on YouTube, and on TikTok. We also have a TikTok page. Like and share all our content para po mas maraming makaalam sa ating maliit na programa. Maraming salamat po. And if you want to support this, of course, you can support us by supporting St. Paul's, our producer. Ang aming mga branches nationwide, ang aming TikTok shop, Facebook, and online shops. Bukas po palagi para tulungan kayo sa inyong mga pangangailangan sa pagiging Katolik. Maraming salamat, Pads Chris. So muli po, ako si Pads Albert. Ako naman po si Pads Chris. And this is the Padscast powered by St. Paul's. And May God bless us all.